May kamahalan din kasi mga cage. Ayan, yan muna yung aking ginawang pansamantalang kulungan. Magkano lang naman isa nito? 20 pesos lang isa niyan mga kalapatids. Sa ganyang pamamaraan mga kalapatids, makakatipid kayo kaysa bibili kayo nung breeder's cage agad na ganito. Sakaling kulang kayo sa budget, kagaya ko, ganyan, pwede nyo gawin yan. Pwede nyo rin yan gawing breeder's cage mga kalapatids. Isang maulang umaga na naman, hindi na naman tayo makakapagparonda. Tignan nyo yung dalawang ibon dun, oh. Nagliligawan sa gitna ng ulan. O, diba? Sana all. May love life. At samahan niyo ako sa episode na ito. Daily routine lang tayo muna. Titignan natin at check yung ating mga alaga kung nabasa ba sila ng ulan. Ito yung dalawang inakay natin na tinuturuan. Samantala, dito sa ating Flyers Loft, nakaabang na to yung ating kaibigan. Ito yung anak ng ating 6 overall champion. Lagi tayong inaabangan. Ito yung ating iba pang mga alaga. Tinutubuan na talaga ng pakpak yung inakay nito. Samantala, dito rin, ayun, yung sisiw. Mga kalapatids, buksan natin para mabilis makakita. Ayun na, oh, laki na. Alright, pasintabi sa mga dumi na ating mga alaga. Samantala, yung tatlong ibon natin na naririto nung nakaraan, yung tatlong bagong dating, materialis natin sa gagawing breeder sa mga susunod, ay pansamantalang nilagay ko muna dito mga kalapatids. Papakita ko sa inyo. Taran! Yan! Dito ko muna nilagay kasi wala tayong extra cage na malalagyan sa kanila at ayaw naman natin silang pagsamasamahin at magbukansuman doon sa isang kulungan. Kaya dito natin sila inilagay. At dahil maulan, nilagyan ko lang ng kaunting trapal. Ayan, ganyan ang itsura nila mga kalapatids. So, sa mga kalapatids natin dyan na kagaya kong medyo kulang yung mga kagamitan. At medyo may kamahalan din kasi mga cage. Okay, so wala pa tayong budget para bumili ng ganun. Ayan, yan muna yung aking ginawang pansamantalang kulungan. So dyan lang muna sila, tagi-isa sila dyan. Magkano lang naman isa nito? 20 pesos bili ko dun sa manong na nagtitinda ng prutas. Ang tawag yata dito, fruit and vegetable basket. Ayan, 20 pesos lang isa nyan mga kalapatids. Nabili ko dun sa manong na nagtitinda ng prutas. Binutasan ko na lang dito para mayroon silang access, or may access din tayo kapag papatukain natin sila. So subukan nga natin patukain ng mga to at alas 10 na rin, mag-aalas 10 na, 9:36 ng umaga. Patukain na natin yung mga yan. Tara, patukain na natin tong mga to. Sige, kain ka dyan, tagsawa ka, huwag ka mamili. Pag ikaw ginutom ko, mamili ka pa eh. Yan, bigay na natin to sa kanila. Ayan na mga kalapatids, yan nyo, tumutuka na sila. Kahit pa paano naman, medyo mas komportable sila dyan dahil may privacy sila, tagi-isa silang pwesto. Okay, so kung madadagdagan, pwede pa natin ditong ilagay sa second floor. Maglalagay lang tayo ng sapin para hindi naman mahulugan ng dumi itong mga nasa ilalim. Pero syempre, hindi na natin gagawin yun dahil masyado nang marami at hindi naman tayo nagpaparami. Yan lang naman ay mga reserbang mapagkukunan ng ating posibleng materyales sa mga susunod nating gagawing breeding. Sa ganyang pamamaraan mga kalapatids, makakatipid kayo kaysa bibili kayo nung breeder's cage agad na ganito. Ayan, hindi naman masama kasi maganda naman talaga yung ganito eh. Pero kung sakaling kulang kayo sa budget, kagaya ko, at hindi naman mga pangmalakasan yung galawan natin, o ito, ganyan, pwede nyo gawin yan. Sa palagay ko, pwede nyo rin gawin tong breeder's cage mga kalapatids kung pagdudugtungin nyo lang yung dalawang tray na yan, paghaharapin nyo, mas luluwag yung espasyo, pwede nyo nang gawing breeder's cage, di ba? O yun, para-paraan na lang mga kalapatids, hindi naman kailangan pamahalan sa ginagawa natin pag-aalaga, diskarte na lang. Ayan, basta komportable at maayos yung kalagayan ng ating mga ibon, pwede na yun. Alright, so dito naman tayo sa ating Flyers Loft, magpapatuka na tayo, gutom na yung ating mga alaga. Pero teka lang, unahin pala natin yung mga breeders na nagsusubo. Ayan, tumutuka na din yung ating mga alaga. Inuna ko lang muna sila kasi magsusubo yung mga yan. At kawawa naman yung kanilang mga inakay, malamang gutom na rin yun. Yan yung mga kalapatid, silipin natin to.
Isipag nilang tumuka mga kalapatids. O sige, pakabusog kayo dyan. Pag kulang pa, tawagin nyo lang ako. Okay. Ikaw, mamaya ka na. Sabay na kayo nito. Dito naman sa ating flyer slope, pipito na tayo mga kalapatids para maging alerto na yung ating mga alaga at alam na nila na chichibog na sila. Ayan. So, lagay muna tayo ng face mask para alam nyo na, maalikabok. At maganda nagpe-face mask kayo mga kalapatids na kanubi pagka nandito kayo sa pwestuhan ng inyong mga alaga dahil mahirap na magkasakit. Ayan. Lalo na may mga hika dyan. Ayan. Natamad tayo nilagay sila sa trapdoor. Kaya, ayan. Buksan na lang natin to. Sige, pasok. Ay, ano. Ayan. Sige. Makipagbalyahan kayo dyan. Matuto kayo dyan. Tapusin nyo muna yan at kukuha tayo ng tubig. Bumbugbugin yan. Bumbugbog nyo eh. Oy, wag mong bugbugin nga. Ito ang problema dito mga kalapatids na kanubi kapag may mga tinuturuan kayo. Alis ka muna dyan. Pag may tinuturuan kayo, binubugbog ng mga seniors. Yan, balik na natin sila dito mga kalapatids para hindi na sila mabugbog at dito na lang hindi natin sila pakakainin. Talagang binubugbog sila doon, hindi sila makaporma. Dito na lang natin sila pakakainin, patutukain. Kasi hindi talaga sila makakaporma doon. Ano ba to? Mga grits na lang to. Yan. Binigyan pa natin ng additional tong dalawang to kasi malakas to kumain at magsubo. Samantala, eto pinachibog na rin natin. Eto, ano lang siya dyan. Free lang siyang kumuha dyan. Sa kanya lahat yan. Oh, meron po. Saka na lang tayo maglalagay uli pag inubos na nila yan para matuto sila at hindi sila mamili ng pagkain. At para sa tubig mga kalapatids, probiotics pa rin yung ating ibibigay sa kanila para maibalik natin yung balanse at magandang digestion ng ating mga alaga. Ayan. Yung mga good bacteria na naririyan sa tubig na pinapainom natin sa kanila, may ipapasa nila yan dun sa kanilang mga sinusubuang inakay. At sa murang edad pa lang, madedevelop agad yung healthy guts dun sa sistema o digestive system nung inakay na kanilang sinusubuan dahil nga nagkukulture na dun o nagkakaroon na ng colony yung mga good bacteria sa digestive tract or gut ng ating mga maliliit na alaga. Tignan nyo mga kalapatids, salbahe, hindi nila inubos yung ating ibinigay na patuka. Ito yung mga tinitira nila, yung barley, yung parang palay. Pagka ganyan mga kanubi, ibig sabihin sapat na o had enough na yun yung mga alaga. Kasi pagka nilagyan natin ng panibago yan, pipiliin lang nila yung mga patuka na gusto nila hanggang sa ma-overfeed sila. Iiwan nila yan yung mga ganyang barley. Pero kung talagang gutom na gutom yung mga yan, walang ititira yan mga kalapatids. So hindi na natin sila bibigyan. Hayaan na lang natin ubusin nila yan. Kaya iiwan lang natin yan dyan. Alright? Tingnan nyo, ano kayang kulay nito mga kalapatids? Mukhang kulay itim to. Tignan natin, di pa natin malalaman kung anong kulay yan. So yan muna mga kalapatids, ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang kayong tumutok para syempre sa kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Huwag kalimutan mag-like, comment, share. At kung ikaw na nanonood hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo lang notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!